Ama namin Diyos, maraming salamat po. Muling ibinigay mo sa amin ang pagkakataon para maisagawa namin ang banal na pagsamba, ang napakahalagang pananagutan namin sa iyo habang kami ay nabubuhay. Salamat, Ama, sa aming pagsamba. Lagi ka naming nasusumpungan. Ipinadarama mo lagi sa amin ang iyong banal na Espiritu sa aming mga pag-aawitan pa lamang. Inaaliw mo kami sa aming mga kalumbayan. Salamat po. Payapa naming nasapit ang sandaling ito mula sa pakikipagbaka sa sanlibutan ito. Maraming bagabag, maraming alalahanin, iba't ibang hamon ng buhay. Ngunit Ama, sa lahat ng aming naranasan, lalo mong pinatatag ang pananampalataya namin. Lalo mo kaming hinubo na maging mga tunay na mga anak mong nagtitiis at nagtitiyaga, naghahanda para sa pananahanan sa piling mo. Salamat po, meron kaming ganitong mga pagsamba na dito'y nakadarama kami ng tunay na kapayapaan, ng tunay na kaligayahan sa piling mo kahit sandali. Naiibsan ang aming mga dalahi. Nalilimutan ang lahat ng mga bagabag. O aming Ama, napakabuti mo po. Purihin ka. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Paghindapatin mo po kaming lahat. Tawarin kami, Ama, sa aming mga sala. Patuloy mo kaming pagpalain. Maawa ka po ang pagsamba naming ito. Makapagdulot sa iyo ng ibayong kalwalhatian. Panginoong Hesus, salamat din po ng marami sa iyo sa pag-alalay mo sa amin, sa paglalakbay namin sa daigdig na ito. Salamat sa pagpapalakas ng aming loob sa panahon ng panghihina. Salamat, pinagugunita mo lagi sa amin ang kalwalhatian ipinangako na ngayon ay iyong tinatamasa na aming sinasampalatayanan. Mararating din namin isang araw mula ngayon kung mananatili po kami sa katapatan ng paglilingkod sa iyo. Kaya maawa ka, Panginoong Hesus, sa aming pagsamba. Muli mong ibuhos sa amin ang banal na biyaya na dulot ng ganitong pagtitipon. Ama namin Diyos, nakahanda kaming tumanggap ng iyong mga salita. Kahabagan mo po maging sisidlang hirang ang aming mga puso ng mga salita mo, tanglaw at gabay namin sa aming mga paglalakbay. Payapa at matagumpay naming marating ang bayang banal. Lahat kami makapanahanan magpakailan-kailanman.
Pamalagi kaming nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusugo mo po sa mga huling araw. Pamalagi po kami sa pangahawak, sa mga aral na kanilang itinuro sa amin. Pagalang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, dapat po tayong magtaglay ng matibay na pananalig sa ating kaalalaan bilang makatao ng Diyos sa mga huling araw. Dahil kung hindi, ay may panganib po na tayo ay mahiwalay sa Diyos at mapagtagumpayan ng mga suliranin ng buhay. Kung paanong ang Israel at ang Iglesia ni Cristo noong unang siglo ay naging bayan ng Diyos. Tayo po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw ang siyang bayan ng Diyos ngayon. Kung paanong ang Israel at ang Iglesia ni Cristo noong unang siglo ay may karapatan noon sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Tayo po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw ang may karapatan ngayon sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Ano po ang katunayan? Sino ang mga taong pinili ng Diyos upang maging kanyang bayan sa mga huling araw? Ayon po sa Isaias 43, ang ginawa ng Diyos na bago. Kung mapapansin po ninyo ang pahayag mismo ng Diyos, ang sabi niya, ang bayan na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. Sa makatuwid, ang tinutukoy dito ng Diyos ay mga taong pinili ng Diyos para sa kanyang sarili, upang maghayag ng kapurihan ng Diyos o mag-ukol ng paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Ano po ang distinction nila kaysa mga naunang ibinukod ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay. Kasi ang Israel na unang bayan ng Diyos ay natalikod. Ang Iglesia ni Cristo noong unang siglo na sumunod na ibinukod ng Diyos pagkatapos ng Israel ay natalikod din sa pananampalataya. Kaya ang sabi ng Diyos, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay. Huwag. Bakit? Ang sabi niya, ako'y gagawa ng bagong bagay. Sino ito? Sino po ang bagong ginawa ng Diyos na kanyang bayang sariling pag-aari? Ang sugo ng Diyos sa mga huling araw na si kapatid na Felix Y. Manalo. Ano patotoo ng Diyos sa kanyang sugo? Sa Isaiah 43:5-6, ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Sapagkat siya'y pinili din ng Diyos. At ang Diyos mismo ang nagsabing, siya'y sumasa kanya. Sabi ng Diyos, ako'y sumasa iyo. Siya lamang ba ang pinili at pinakikisamahan ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, aking dadalhin ang iyong lahi. Nasa Isaiah 43:5-6 na tayo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan. Hindi po lahi sa laman, kundi sila ang mga naging bunga ng kanyang gawain. Kaya lahi, bunga. Bunga ng pangangaral. Ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw mula sa silanganan. Alin ba silanganan? Kapag silangan, tumutukoy sa east. Kapag sinabing silanganan, ibig sabihin dulo o malayong silangan. Sa marami na po nating pag-aaral, mga kapatid, ang malayong silangan na tinutukoy sa hulang ito ay ang bansang Pilipinas. Sa makatuwid, tayo na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na naging bunga ng gawain ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang ibinukod ng Diyos ngayon.
Tayo po ang mga pinili at tinawag ng Diyos upang maglingkod at sumamba sa Kanya. Tayo po ang may kahalalan. Mga anak din po ba tayo ng Diyos? Opo. Sabi mismo ng Diyos sa hula, ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at ang aking mga anak na babae na mula sa mga wakas ng lupa. Tinubos din ba ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw? Pinangakuan din ba ng kaligtasan? Opo. Maliwanag ang pahayag ng Diyos sa Isaiah 62. Tatawagin nila sila ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon. Pansin ba niyo yun? At ikaw ay tatawagin hinanap bayang hindi pinabayaan. Sino po ang tinutukoy ng Diyos? Ang sabi niya, inyong sabihin sa anak na babae ng Siyon, sa mga wakas ng lupa. Ang Siyon ay tumutukoy sa Israel. Ang Iglesia ni Cristo po ay tinatawag ding Siyon sapagkat ito ay Israel sa pangako. Subalit hindi ito ang Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Sapagkat ang sabi sa hula, anak na babae ng Siyon sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw. Sa makatwid, kanino ito tumutukoy? Sa atin. Tayo ang pinatutungkulan ng Diyos ng kanyang pahayag na tatawagin nila sila ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon, at ikaw ay tatawaging hinanap bayang hindi pinabayaan. Ano ang ipinasasabi ng Diyos sa atin na anak na babae ng Siyon? Sabi ng Diyos, inyong sabihin sa anak na babae ng Siyon, narito ang iyong kaligtasan ay dumarating. Napakalapit na mga kapatid. Opo, napakalapit na ng araw ng pag-uukom. Sadyang ang panahon ay mabilis na lumilipas. Kaya ang ating kaligtasan ay mabilis na dumarating. Kitang-kita sa mga pangyayari sa panahong kasalukuyan. Ang iba't ibang nakapangingilabot ng mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Lahat po ng yan, siyang nagpapatibay o nagpapatunay na malapit ng kawakasan ng daigdig. Lalong lumulubha naman ang kahirapan, kasamaan. Lalo pang bumibigat ang pagdadala ng buhay. Kaya sa panig natin bilang mga tao ng Diyos, na pinangakuan niya ng kalwalhatian, dumarami ang mga hadlang at panganib sa atin sa pagtanggap ng pangakong kaligtasan. Yung pangako kasi pangako pa lang. Hindi pa ito nagkakaroon ng katuparan. Ang nasa atin ay ang karapatan. Habang papalapit ang kaligtasang mabilis na dumarating, dumarami naman ang hadlang at mga panganib. Sino po sa mga tao ng Diyos sa mga huling araw? Sino sa atin ang tatanggap ng pagliligtas ng Diyos? Ang sabi sa Isaiah 45:22, kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mga ligtas. Sino ang tinutukoy? Lahat ng tagawakas ng lupa. Tayo yan. Tayo ang tinutukoy, mga kapatid. Ano salita ng Diyos sa atin? Kayo'y magsitingin sa akin. Ano garantiya ng Diyos? Kayo'y mga ligtas. Ano ibig sabihin tumingin tayo sa Diyos at mga ligtas? Sa Awit 46:1, sabi ng Biblia, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Sa makatwid, nung sabihin ng Diyos, kayo'y magsitingin sa akin, ano katumbas nun? Mangandong tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Sa Kanya natin ilagak ang ating pag-asa. Isandig natin sa Kanya ang ating buhay. Ano man ang nangyayari sa mundo, ano man ang pagsubok na ating nasasangkupa, huwag nating kalilimutan ang pangako ng Diyos na Kanyang ipinahayag noon pa. Tatawagin nila sila ang banal na bayan,
ang tinubos ng Panginoon, ang bayang hindi pinabayaan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Saan man tayo naroroon, mga kapatid, saan man tayo makarating, at anuman ang ating kalagayan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Saan man kayo, mga kapatid, sa pagkakataong ito ng ating pagsamba, natatanaw tayo ng Diyos, kayo. Alam niya ang ating mga pinagdaraanan, alam niya ang ating kalagayan. Walang dahilan para tayo'y manghina, at lalong hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Lubos nating sampalatayanan ng ating kahalalan, na tayo'y bayan ng Diyos sa mga huling araw. Hindi niya tayo pababayaan. Ano kondisyon ng Diyos upang makapanganlong tayo sa Kanya? At tayo mamamalaging matatag sa pagiging bayan ng Diyos. Sa Deuteronomy 28:9, ang sabi ng Biblia, itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanyang isinumpa sa iyo. Kailan? Kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan. Napansin ba niyo, mga kapatid? Opo, pangako ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Gagabayan niya tayo, tutulungan niya tayo, aalalayan niya tayo, ang mga magulang, ang mga anak naman. Hindi rin kayo pababayaan. Meron kayong mga pangarap sa buhay, alam ng Diyos yun. Meron kayong gustong gawin para sa inyong kinabukasan. Ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng tagumpay. Pero kailan mangyayari yun? Kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan. Kaya yung mga tao ng Diyos na lumalakad sa maling daan, ibig sabihin, hindi ginaganap ang mga utos ng Diyos, nabubuhay sa kasamaan, hindi matutupad sa kanila ang pangako ng Diyos. Mangyayari sa buhay ng ganyang uri ng mga lingkod daw ng Diyos, pababayaan sila ng Diyos na madamay sa mga nangyayari sa buhay na ito. Ano pipiliin natin, mga kapatid? Sa panig natin, lagi tayo nating piliin ang panig ng Diyos. Lagi nating piliin ang panig ng pagsunod sa mga utos ng Diyos para matupad sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Huwag tayong bibitiw sa ating paninindigan sa pagsunod sa Diyos. Mangyari na po ang mangyari. Dumating na ang dumating sa mundo, pero wag nating isusuko ang paninindigan sa katwiran, sa tama at sa mabuti. Halina kayo, mga kapatid, mangadlong na tayo sa Diyos. Narito siya, kanina pa, naghihintay sa ating mga panalangin. Ibinibigay namin sa inyo ang pagkakataon para kayo mismo ang lumapit sa Ama. Alam na alam ng Diyos, marami tayong isusumbong sa Kanya. Kita ng Diyos ang inyong kalagayan. Alam niya ang idadaing ng mga lingkod niya. Ano ngayon ang dapat nating sabihin sa Diyos sa ating paglapit sa Kanya? Sa awit 63, sabihin natin, ngunit ako, minabuti kong maging malapit sa Diyos. Kayo, Panginoong Diyos, ang pinili kong kanlungan upang maihayag ko ang lahat ng inyong mga ginawa. Anong dapat nating ipangako sa Diyos? Sabihin natin sa Kanya, manghina man ang aking katawan at isipan. Kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Opo, mga kapatid, napakahirap ng kalagayan ng marami sa atin. Pero lagi
sa ating mga panalangin. May awa ang Diyos. Tutuparin niya ang kanyang pangako. Manatili lang tayong matatag sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Huwag nating pababayaan ang ganitong mga pagsamba upang sa ganon ang mga pagpapala niya ay laging ipagkaloob niya sa atin. Ang gabay at patnubay niya ay laging ibigay niya lalo na sa mga kabataan. Higit po sa lahat, tutulungan at aalalayan niya tayo hanggang sa marating natin ang kanyang kaharian. Tamasahin natin ang kalwalhati ang kanyang ipinangako. Tumayo kayo mga kapatid at tayo'y mananalangin. Ama na aming Diyos, narito na ang iyong mga anak. Salamat po, muli mong sinariwa sa amin kung gaano kami kapalad bilang mga anak mo sa mga huling araw. Mga lingkod mo kaming pinangakuan mo. Hindi mo kami pababayaan. Hindi kami dapat mag-alala. Hindi kami dapat matakot sa mga nangyayari sa kasalukuyan at kung anong aming nararanasan sa buhay na ito, sapagkat tiyak ang iyong pangako, hindi mo kami pababayaan. Ama, maawa ka lamang sa amin. Tulungan mo pong lagi kaming maging masunuri at kailanman ay hindi namin mapabayaan ang aming mga pagsamba upang sa panahon ng pagsamba ay lagi ka naming masumpungan at lagi naming matamo ang pagpapalakas mo sa amin at sa aming paglalakbay sa mundong ito ay lagi naming masumpungan ang kalakasang kailangan namin upang may pagtagumpay ang lahat ng mga balakid, ang lahat ng kasamaan. Maawa ka sa aming lahat. Napakabigat ng mga pagsubok. Wala kaming ibang inaasahan na laging magmamalasakit sa amin. Halika pa, Ama, sa piling namin. Huwag mo kaming bibitiwan. Palakasin mo po kaming lahat. Mula sa mga magulang hanggang sa mga anak. Alalahanin mo bawat isa sa amin. Mga magulang na araw-araw ay dinadalangin sa iyo ang mga anak. Digil mo panalangin ang mga magulang. Maawa ka po. Tulungan mong matupad ang aming pangarap na makasama namin ang aming sambayan sa bayang banal na ipinangako mo. Binggit mo ang daing ng mga kabataan. Alam mo kung ano kanilang mga pangarap. Tulungan mo silang maging masunurin. Lagi silang maging tapat sa iyo para matupad sa kanila yung pangako. Tulungan mong magkaroon sila ng mabuting kalagayan sa buhay na laging pinagpapauna ang mga paglilingkod sa iyo. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Patuloy mo kaming alalayan. Huwag mo kaming bibitiwan, Panginoon. Maawa ka po. Palakasin mo ang mga hinirang mo. Pagalingin mo po ang mga may sakit. Ano man ang mga suliranin sa aming tahanan. Bigyan mo po ng lunas. Ama, maawa ka po sa lahat ng mga anak mo na patuloy na nagdaranas ng pag-uusig at kaapihan. Ang mga nagsipangalat, ang mga nagtitiis sa bilangguan, git sa lahat ang naiwang pamilya ng kapatid na Radyo Manalo. Ba't sila naroon? Ingatan mo silang lahat. Patuloy mong ipagsanggalang
Patuloy na ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Higit sa lahat, manatiling matatag na umaasa sa iyong mga pangako. Lahat kami buong tiyaga, nahihintayin ang araw na muli mong itutuwid at isasaayos ang lahat ng bagay sa Iglesia. Ama, lubos ang aming pananalig. Muling binasbasan mo po kaming magkakapatid. Inihiling po namin ang lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.